na powerful shepherd. So, Christ, shepherd, powerful shepherd. Ang ating pong talata ay makita po natin sa Psalms 23 verse 1. At ang sabi po dyan, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Sabi po sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Nakita at makapangyarihan Diyos, aming Ama na nasa langit, sa umagang ito ay nais ka po namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nalangin po namin, marapati po po ang pagsamba at naway marapati mo rin po na gamitin ang pagbablikod sa paghahayag na ipong salita. Ito po ang aming sanat na namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, powerful shepherd. Na-inspire ako kasi nakakita ko ako ng tupe sa labas. At kahapon ay natutuwa ko kami kasi nakita ko meron na siyang anak. Yung tupa sa labas. Sabi ko, ba nawala itong tupang to? Pala, anak po siya, no? At meron na siyang baby. Pero hindi ko natin nakikita yung kanyang pastol. Sinosoga lang yung tupa. Pag sinabing sinosoga, nakatali. Yun ay ibig sabihin. Pag sinasabing pinapastulan, walang tali. Naka-alpas po yun. So, ang tawag po niya ay sinoga, yung tupa. Hindi siya pinastulan. No? Kasi siya ay nakakadena, nakatali. Pero sa umagang ito, ay ating titingnan ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating shepherd. Psalms 23 ay marahil isa ito sa mga pinakasikat na talata na lagi nating ginagamit. At lagi nating binabanggit. Pero ang tanong, anong talaga natin kung ano ang ibig sabihin nito sa buhay natin? So what is a shepherd? Simple lang po ang sabi, a shepherd is a person who tends and rears sheep. Yun lang yung shepherd. Siya yung nag-aalaga, siya yung nagpapastol ng tupa. At mapalad po tayo sapagkat nakakita rin tayo ng tupa kahit dito sa Pilipinas. Pero yung mga shepherd talaga na kung saan makikita natin ay nasa ibang bansa. Ang tanong po sa umagang ito, do we really understand the kind of shepherd Christ is? We always claim, the Lord is my shepherd. But the question, do we understand the characteristic of Christ as a shepherd of our life? Lagi natin yung kine-claim pero naiintindihan ba natin yung ibig sabihin nito sa buhay natin? Alam nyo, pag nakita nyo yung mga talata, mamamangha po tayo sa kagalingan ng pagiging shepherd ng ating Panginoon. At sa umagang ito yung ating titignan, Psalms 23 verse 1 said, He is the powerful shepherd. Para po mas madali, ang ating po pag-aaral, meron lang tayong dalawang question na sasagutin. Yung question na what, and then yung question na why. So, what and why. So, sa bawat puntos natin, ito yung ating sasagutin. Meron lang po tayong tatlong bagay na makikita sa ating talata. Ano yun? Una, my shepherd is in control. Ang aking pastor, siya ang may control sa lahat ng bagay. At ito po yung sinasabi ng ating talata. O, tingnan mo natin ulit. Sabi po sa Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd. So, meron pong guhit doon yung the Lord. No? At yun yung nagpapakita ng ating pastor is in control. So, sagutin mo natin yung tanong na what? Ano nga ho ba yun? Dalawang bagay. Una, Christ, my shepherd, is the Almighty. Sabi doon,
the Lord. So nagpapakita na ang ating pastol ay pinaka makapangyarihan. Wala siyang katulad. Walang hanggan. At yan ang ating pastol o ang pastol ng ating buhay. Siya ang Panginoon. So Christ my shepherd is the Almighty. Pangalawa, makita rin po natin dyan, Christ my shepherd is the only powerful shepherd. There is no like Him. Bakit? Ang sabi ron, the Lord. Ginamit yung word na the. So yung word na the, it means only. Or it means no other. Christ, our shepherd or my shepherd, is the only powerful shepherd. Napakaganda, di ba? Na makita natin si Kristo na aking pastol, nag-iisa, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan ang aking pastol. Ano naman ang niya? Anong kalagay niya sa buhay ko? Bakit? No? Ano bang kalagay nito sa buhay ko? Na malaman na si Kristo, ang aking pastol, ang pinakamakapangyarihan, the Almighty, the ruler, siya ang boss, at siya'y nag-iisa. Ang question, bakit mahalaga yan? Bakit mahalaga? Because it tells me that nothing is impossible with Christ, my shepherd. Whatever situation I may have, Christ is in control always. Tama po ba, mga kapatid? Makita po natin na ang ating dakilang pastol, ang pinakamakapangyarihan, nag-iisa siya, at dahil dito, pwede natin ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. And whatever situation we may have, God is in control. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon ng buhay natin ngayon, pero tatandaan nyo, the Lord is my shepherd. Siya yung merong control sa buhay natin, at siya yung mayroong control even in our situation. Natatandaan niyo po ba yung story sa gospel na kung saan si Jesus and then yung mga alagad sumakay sa bangka. Pagkasakay sa bangka, nakatulog ang ating Panginoong Jesucristo. Pero habang natutulog siya, nagkaroon ng unos ng bagyo. Nagkakagulo na ang mga kasama niya sa bangka at ang sabi nila, lulubog na kayo. Pero ang Panginoon natutulog. Kaya ginawa nila, ginising nila ang ating Panginoong Jesucristo na natutulog. Pero ang sabi sa kanila ng ating Panginoon, bakit ba kulang ang inyong pananampalataya? Ginawa ng ating Panginoong Hesus, tumayo, sinaway ang hangin, sinaway ang alon. At ang sabi nila, wow! Ang galing ng Panginoon! Di ba? Grabe, sabi nila. Kahit ang hangin ay sumusunod sa Kanya. He controls everything. Kaya anuman ang kalagay ng ating buhay, maaring nandun tayo inaalon, maaring lulubog na ang bangka. Pero tandaan natin, God is in control. The Lord is my shepherd and He controls my situation. Kailangan makita natin na siya ang gumagabay, siya ang nagpapala sa atin. At hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan sapagkat yun naman ang kanyang pangako.
na kailanman hindi niya iiwanan ang bawat isa na kung saan nagmamahal sa Kanya. Ano ho bang lagay ng buhay natin ngayon? Nasaan ho ba tayo nakalagay? So, tatandaan mo natin, si Kristo ang ating pastor. At kayang-kaya niya, anumang sitwasyon, mayroon po tayo. So, He is in control always. So, remember, there is no situation that is not out of, yata yung sulat ko, no? There is no situation that is out of control in Christ's hand. Ang ibig sabihin, walang sitwasyon na hindi kayang kontrolin ng ating Panginoon. So when we say, the Lord is my shepherd, sinasabi natin, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, anuman ang aking sitwasyon. Lord, ikaw ang aking pastor, makapangyarihan ka, walang imposible sa iyo. Magtitiwala pa rin ako sa iyo. Napakaganda din ko na binabanggit ng salita ng Panginoon. Pangalawa, na makikita ko natin, my shepherd is available. Ayan. My shepherd is available. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung tupa sa labas, nakatali. Pag umiyak ang tupang ito, hindi ko alam kung available yung pastor niya para siya ay kunin. But the Lord, my shepherd, is always available. Anong sabi ng talata? The Lord is my shepherd. Kinuha ko natin yung word na is. The Lord is my shepherd. Ano yung sabihin po nun? Yung is. Ba't binanggit yun ni David? Ang ibig sabihin, Christ, my shepherd, is never absent. Napakaganda, no? Si Jesus na aming pastor, kailanman hindi siya uma-absent. Wow! At tayo kaya, ilan ang absent natin sa Lord? So, ang Panginoon, no, hindi siya uma-absent. He is always present. Nandiyan siya lagi para sa atin. At ito po yung sinasabi ng word na is. It means present, now, or this moment. Now, bakit po? It does not say, the Lord was my shepherd. Or it does not say, the Lord will be my shepherd. Ang sabi po dyan, the Lord is my shepherd. Hindi was, hindi will be, kundi is. Meaning present. Hindi sinabing bukas magiging pastor mo ang Diyos. O sa susunod, siya yung magiging pastor, kundi ngayon. Si Kristo ay ating pastor. At yung salita ngayon ay nangangahulugan na kung saan siya ay nasa sa atin lagi. Wala siyang absent. Napakaganda, alam niyo po mga kapatid, nagpapakita sa ating buhay na kapag andyan ang ating pastor, nagkakaroon tayo ng encouragement. Di ba? Naranasan niyo ba yung mga anak niyo na first time ipasok sa school o sa daycare, pinapasok niya yan, pero hindi niya maiwanan? Di ba meron mga ganung bata na ipasok mo yan sa school, pero ayaw magpaiwan sa nanay. Kasi, nanay, huwag ka na alis na. Ano? Umiiyak. Magkakaroon ng nanay, nandun na, di ba? And then yung bata, dahil nakikita niya, my mother is present, nakapag-aaral siya na maayos.
Alam niyo, ganyan po ang aming Panginoon Kristo sa atin, ano? Kahit hindi po natin sabihin, Lord, huwag mo kong iwan, sigurado hindi ka iiwanan ng Diyos. Kaya sabihin natin, Lord, diyan ka lang, sigurado nandyan lang ang Diyos. Because the Lord is my shepherd. Ang ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. Kagabay natin ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng ating pastor. Alam niyo, sa dami po ng hirap na dinadanas po natin, sa dami ng problema na minsan dinaranas natin, para ba ang tingin natin, pasan natin ang mundo? Para ba ang tingin natin, pinabayaan tayo ng Diyos? Kaya ang sabi ng ating talata, the Lord is my shepherd. He is present. Hindi ka niya pinabayaan, hindi ka niya iniwanan. Nandyan siya. Tumutulong, gumagabay sa atin. So, bakit ito mahalaga sa buhay natin? So, it does not say was or will be, it is continuous and constant. Ngayon, bakit ito ay mahalaga? Why? Because it gives comfort and assurance that my shepherd will always be available for me. This truth drives out fear. Di mo ba? Kung meron ng isang bagay na minsan sa buhay natin na nagpapahina ay yung takot. Subalit nawawala ang takot kapag alam mong kasama mo ang Diyos. Meron nga isang pastor na kung saan ay magbibiyahe siya. No? Ang tanging biyahe na pwede niya sakyan papunta, parting Mindanao, yung pupuntahan niya ay sa pamagitan ng barko. Barko. So, nag-inquire siya, naghanap siya ng maganda, yung pinakamaganda, tinignan niya. At nakita siya, ang ganda ng barko. Napakaganda sa pictures. Sabi niya, ito gusto ko sakyan. Bagong barko to, maganda. Tinanong magkano, ganito po presyo ng ano niya, ng kwarto. Okay lang, kahit mahal, no? Bayad siya. Pagdating niya sa pier, nung sasakay na siya, nakita yung barko, hindi niya makita. Sabi niya, asan mo ba yung sasakyan ko? Patingin lang na ticket niya. Ito. Ito yung barko. Nung makita niya, nag-check. Hindi yan. Hindi yan nasa picture eh. Ang bakit yan? Hindi, sabi lang hindi yan yun. Maganda lang pala sa picture, no? Sa personal, napakapamit, no? Barko. Hindi pala barko yung sinakyan niya, Roro. No? Merong sasakyan na nakasakay. At nung pasok niya yung kwarto, pangit, sabi niya. Parang ayaw niya magbiyahe. Pero alam nyo, nung maisip niya yung Psalms 23, the Lord is my shepherd. Sabi niya, okay lang. Kasama ko na si Lord eh. Bagamat maaaring nakakatakot magbiyahe, okay na, dahil kasama niya ang Panginoon. Ano ba ang pinaka-safe na sasakyan sa paglalakbay, mga kapatid? Palagay niyo. When we measure a scale of fatalities per mile, kung ang ating susukatin ay yung fatalities per mile, ang pinaka-safe na travel ay aeroplano. Aeroplano. It is 6 times safer than cars, twice as safe as a traveling train. So kung ang susukatin natin yung fatalities per mile, no? Safe yung aeroplano. At marami pa nagsasabing
pinaka-safe yung eroplano, no? Ngayon naman, kung ang susukatin po natin ay fatalities per person, o yung namatay o yung nasugatan per person, lalo yung pinaka-safe, bus. Yun ang pinaka-safe. Pagka susukatin nyo ay yung fatalities per person. So yung kung ang susukatin natin yung haba, eroplano ang pinaka-safe. No? Pero kung ang susukatin natin yung per person na disgrasya, bus ang pinaka-safe. Ibig sabihin, minsan pagka disgrasya ang bus, konti lang ang mamatay. Ganun lang yun. Pero yun yung no? Pwede mangyari sa atin kapag tayo ay naglalakbay. Especially kapag yung sinasakyan natin, wala tayong tiwala. Katulad doon, sasakay ka sa barko, nakala mo, napakaganda sa picture pala eh. Napakapangit sa personal. Pero, the Lord is my shepherd. He is present. At yung takot, nawawala yung takot. Bakit? Alam mo, kasama mo ang Diyos. Ba't ka matatakot? Kasama mo ang Diyos. So remember, the shepherd goes with you wherever you go, and He will be there the moment you need Him. Isang tawag mo lang sa Lord, di ba? Lord, no? Tutulungan kami. The moment we need Him, He is always there. Hindi siya katulad ng tao na kapag hinanap mo, minsan hindi mo matagpuan. Kapag kailangan mo, hindi mo makita. Pero ang Diyos, pag kailangan natin, instantly, nandyan lang siya. Kaya siya yung ating shepherd. At napakaganda na talagang si Kristo ang aming maging shepherd. Sapagkat tunay na hindi siya nawawala. Nandyan siya lagi. Patuloy na gumagabay at namumuna sa buhay natin. At pangatlo, ano yung pangatlo naman? My shepherd is personal. So personal, tinawag ko itong personal, no? My shepherd is personal. Ano ba sabi niya ating talata? Tingnan niya. The Lord is my shepherd. Personal, di ba? Sabi ni David, the Lord is my shepherd. If there is one man who understands what is a shepherd, it is King David. Because he is also a shepherd. Before he became a king, he is a shepherd boy. Kaya, alam na alam ni Haring David kung paano maging pastol. Pero ang nakamamangha dito sa kanyang sinulat sa Psalms 23, ang sabi niya, the Lord is my shepherd. Hindi niya sinabing, the Lord is our shepherd. Nakuha niyo? Ang sabi niya, the Lord is my shepherd. Very personal ang pagkakabanggit ni Haring David sa Panginoon bilang kanyang pastor. Di ba ang pastor, pag nagpapastor, maraming tupa? Tama ba? Maraming tupa, hindi yan nagpapastor ng isa lang eh. Pero, makita natin dito, sabi niya, the Lord is my shepherd. No? Ano yun, napakaganda ng pinapakita ni Haring David sa buhay natin. Ano bang ibig sabihin po nun? Christ, my shepherd, is personal with His relationship with me. Mga kapatid, if we want Christ to be our shepherd, we must have a personal relationship with Him.
Ang pagiging pastol ng ating Panginoong Kristo ay personal. Ibig sabihin, kailangan personal mo siyang makilala. Kailangan personal mo siyang tanggapin sa iyong buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. And then, He will personally be your shepherd. Ang ganda ng sabi niya ng David, di ba? The Lord is my shepherd. Very personal yan. Ibig sabihin, you can claim that Christ is your shepherd if you know your relationship with Him. Pero kung hindi mo alam ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos, at hindi mo alam ano nga ba ang kaugnayan mo sa Diyos, you can never claim this verse. Ang talatang ito ay para lang sa mga tao na tunay na mayroong relasyon kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Because it says, the Lord is my shepherd. Hindi sinasabi niya, the Lord is our shepherd. Diba? Pwede natin sabihin, Diyos nating lahat. Di ba? Pero ito ay aking Diyos. Aking. Mine. At magagawa mo lang yan kapag alam mo ang iyong katatayuan sa harapan ng Diyos. Kaya napaganda mo ng Psalms 23, no? Hindi lang basta natin binabanggit, the Lord is my shepherd. So it does not say our shepherd, but rather my shepherd. It denotes individual intimacy. Individual intimacy. Nagpapakita ng malapit na relasyon. Ang tanong mga kapatid, meron ba talaga tayong malapit na relasyon kay Kristo? Di ba? Si David kaya sabihin yun. Even though he knows that a shepherd ay nag-shepherd ng maraming sheep, he can say, the Lord is my shepherd. Pwede lang sabihin, the Lord is our shepherd. Pero hindi niya sinabi, ano? The Lord is my shepherd. Very personal ang kanyang kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. At alam niyo, ang kaligtasan ay talagang very personal. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para ikaw ay maligtas. And then, if you accept Him as your personal Lord and personal Savior, then, katulad ni Haring David, pwede mong sabihin, the Lord is my shepherd. And then, magkakaroon ka ng shepherd na very powerful. Why? He controls everything and He will be always present in your life. Minsan magulo ang buhay natin, pero mas lalong magiging magulo ang buhay natin kung wala tayong Kristo sa ating buhay. Mas lalong magiging magulo ang buhay natin kung wala tayong tamang relasyon sa ating Panginoon Jesus. But everything will be in control kapag ang ating Panginoon Kristo ang ating pastor. Bakit mo ba mahalaga yan, mga kapatid? Bakit mahalaga? Because it gives me comfort that He understands me. My shepherd fully understands me. Sa Haring David, sinasabi niya, the Lord is my shepherd. And it denotes personal relationship, intimacy with God. At isa sa mga bagay na binabanggit niya diyan ay nagkakaroon siya ng comfort because God understands him. Mga kapatid, minsan ba dumating sa buhay natin na parang hindi tayo maintindihan ng ating kapwa?
Dumating na po sa buhay natin yung, yung kasama natin sa bahay, para bang hindi tayo paintindihan. Kung ang tao, kung minsan hindi tayo maintindihan, ang Panginoong Jesucristo na ating pastor, lagi tayo naiintindihan. Ano mang sitwasyon ang halagyan natin sa ating buhay, siguradong maintindihan tayo ng Diyos. Alam niyo, marami pong pinagdaanan si Haring David sa buhay niya. Marami siyang pinagdaanan na kung saan tumaas siya, kung saan bumagsak din naman siya. But everything na kanyang naranasan, God understands him. Tumaas man siya, bumagsak man siya, nagkasala man siya, naiintindihan siya ng Diyos. That's why he can say, the Lord is my shepherd. Totoo yun. Lalo na yung kasalanan. Di po ba? Isa sa pinakamabigat sa buhay natin yung kasalanan. And most of us, kapag mayroong kasalanan na gawa, we cannot understand why. But I think God understands. Naintindihan niya, naunawaan niya kung bakit nangyari yun. Naintindihan niya kung bakit nangyari yun. Hindi ko mo sinasabing naintindihan ng Diyos para tayo ay itolerate. Hindi ko ganun yun ha, baka isipin niyo naman. Naintindihan pala ng Diyos eh. No. God always applies justice. Tandaan mo natin yun ha. But even He applies justice, He always understands what He is doing. Kasi tayo minsan, basta lang tayo nag-apply, hindi natin naintindihan yung ginagawa natin. But God always understands what He is doing. He applies justice, He applies His love. Lahat yun, naiintindihan ng Diyos. At tunay na walang makakaintindi sa atin, kundi ang Diyos. That's why we can say the Lord is my shepherd. It is personal. Pero mangyayari lang po yan sa buhay natin kung talagang isusuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At tunay na siya lang yung ating kalakaran. Minsan mabigat yung sitwasyon natin. Meron isang kwento na isang lingkod ng Panginoon na nagkasakit po siya ng malala. And then, in his despair, ay sa likod bahay nila parang bundo eh. Umakit sa doon. No? Umakit siya. Doon sa sa taas, pag-akit niya, nagsisigaw siya. Sabi niya, Lord, nagagalit ako sa iyo. Sabi niya. Sabi niya, naglilingkod ako sa iyo, pero bakit ganito ang aking buhay? Bakit ganito dumating sa akin? Nagsisigaw siya hanggang sa umiyak siya ng umiyak. No? At napaupo siya doon sa isang malaking oak tree. Matagal bago siya naupo doon sa malaking oak tree. Iyak siya ng iyak. At sabi niya, Lord, galit ako sa iyo. Pero pagkatapos niyang umiyak, at nung siya'y tumayo na, at nung kanyang mamasdan yung kanyang inuupuan na isang oak tree, itong punong ito ay, ayan, natumba, no? At yung kanyang pagkakatumba, nakaturo siya sa isa pang oak tree na napakalakas at napakaganda. And then habang tinititigan niya yung kanyang inuupuan, para bang nangusap sa kanyang Lord. Nangsabi sa kanya,
Ngayon, ikaw ay katulad ng oak tree na tumbang. Pero, darating ang panahon na ikaw na yung nakatayo. And then, ano na yun, naiintindihan niya yung kanyang lagay. Nagkaroon siya ng comfort. And then he prayed sa Lord. At talaga hanggang ngayon, buhay pa siya. At katulad ng kanyang vision na binigay sa kanyang Panginoon, para siya yung oak tree na tumbang, pero ngayon ay nakatayo na. Pero sinabi niya sa Diyos, Lord, ganito ako sa iyo. Kayo ba, nasabi niya na sa Diyos, nagalit kayo sa Diyos? Kapag yung sitwasyon natin hindi maganda, di ba? Kapag malala ang karamdaman, Lord, ganito ako sa iyo, bakit ganito ang buhay mo? We can only understand everything kapag nakita po natin na kagandahan ng pagiging pastor ng ating Panginoon. Ngayon, kung magalit man tayo sa Diyos, God understands us. Kung bakit natin nasabi yun, kung bakit natin nagawa yun. But of course, kung sinabi mo sa Diyos yan, dapat ka magsisi. Di ba? Nagalit ka sa Diyos, dapat magsisi ka, ano? Because God will never tolerate any sin. Pero ang pinakamaganda, naiintindihan tayo ng Diyos. He knows our situation. At alam ng Diyos kung paano tayo iyahan. Kung natumba ka man ngayon, pwede kang itayo uli ng Diyos. At tunay na siya ang dakilang pastor sa ating buhay. So yan po mga kapatid, no? Christ, our shepherd, is a powerful shepherd. Napakapangyarihan. Wala pong imposible sa Kanya. Ano man ang kalalagayan natin, ano man ang sitwasyon po natin, we can say, the Lord is my shepherd. Pero katulad na sinabi ko kanina, dapat mo munang tiyakin na personal kang may relasyon kay Kristo. So hindi ko alam sa kalagitnaan natin kung may mga tao dito na hindi mo alam kung talagang ikaw ay ligtas o ikaw ay merong personal na relasyon kay Jesus bilang Panginoong Panginoon. But this is the moment na dapat mo nakita, if you want Christ to be your shepherd, then you must have a personal relationship with Christ. At katulad na sinabi ni Haring David, the Lord is my shepherd, masasabi mo lang yung kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. At sa inyo naman, ano man po yung sitwasyon niyo ngayon, gano'n mang kabigat ang problema, gano'n mang kalala ang karamdaman, gano'n mang wala ang pera natin, the Lord is my shepherd. I don't know kung anong sitwasyon niyo po, pero pwede kayo pagkatiwala sa Diyos sa inyong sitwasyon. Especially if you know that you have a personal relationship with Christ. At katulad ni Haring David, pwede mo sabihin, the Lord is my shepherd. Siya ang aking patnubay, siya ang tutulong sa akin, siya ang gagabay sa akin. So remember, the shepherd is watching you personally, not as a group. And he understands you. He knows the best, even the worst. Ang ganda ng shepherd natin, ano? He is watching us not as a group, but personal. Napakaganda na dapat natin makita. Hindi tayo grupo tinitignan ng Diyos, kundi personal tinitignan ka ng Diyos. Ginagabayan ka sa iyong buhay. At hindi ka niya pababayaan. So tandaan natin, Christ is a powerful shepherd for each one of us who
in control of your situation. He will always goes with you, and He will watch you personally. That is, the Lord is my shepherd. Tayo po'y manalangin. Natulad po na sinabi ko kanina, di ko alam kung tayo ay alam natin yung ating relationship sa Panginoon. So una, mag-pray po tayo. Kung meron man sa kalagitnaan po natin na hindi niya titiyak na siya ay meron relasyon kay Kristo, it is the time. Kung gusto mo tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at maging shepherd mo, gawin mo. So mag-pray po tayo at kung gusto mo tanggapin si Jesus, sumunod lang kayo sa aking panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng katotohanan sa aking buhay. At sa pagkakataong ito, akin pong kinikilala na ako ay isang kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at linisin niyo po ako sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, tinatala po kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang aking maging shepherd. Tulungan mo po ako na mapamuhay ng tama at maayos at bigyan niyo po ako ng kalakasan. Maraming salamat po sapagkat ang pangako niyo po kapag tinanggap po kayo, bibigyan niyo po ako ng buhay na walang. Salamat po sa katotohanan ito at ako po'y patuloy na mananalig sa inyo at magkakaroon ng personal na relasyon sa inyo. Ito po aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Ngayon naman po, pray ulit tayo. Di ko alam kung ano yung sitwasyon nyo, kung meron tayong problema, kung may kabigatan natin, pero kung sa tingin natin, Christ is our shepherd, pwede natin itaas yung ating sitwasyon sa Kanya. I-claim mo natin, Lord, you are my shepherd. And you know my situation. At kahit baksak na ako, pwede mo na ako itaas. Sige po, pag-pray ko po kayo, tapos manalangin. Dakilang mga pangyarihan Diyos na aming Ama na nasa langit. Nagpapasalamat po kami sapagkat si Kristo ang makapangyarihang pastor namin. At alam po namin, He controls everything. Even our own situation, O Lord, ay kontrolado po ng aming Panginoon Jesus. Kaya sa pagkakataong ito, aking po tinatas po sa iyo, aking po makapatiran. Hindi ko po alam kung ano po yung mga dinadala po nila sa kanilang mga puso. Hindi ko alam kung ano po yung kabigatan po nila. Ang dalahin ko po, katulad ng sinasabi ni Haring David, the Lord is my shepherd. Ay tunay na nakita po nila na ikaw ang aming Panginoon Jesus ang magkocontrol ng sitwasyon po nila. Na ikaw ang aming Panginoon Jesus ay laging present, laging kasama po nila. Na ikaw ang aming Panginoon Jesus ay nakakaintindi sa kanila na kung sila ang po Lord ay baksak na, itayo mo po sila. Panmaligin po ang lakas po nila, tulungan po sila patuloy na ikaw ang makakasaluhin po nila. Ama, sa inyo po, tinatalaga ang bawat isa at ako'y nananalig na kayo po makapala sa amin. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga